Sa init ng tanghaling tapat, kung kailan karamihan ay nasa loob ng bahay, isang babae ang naglalakad mag-isa patungo sa isang tahimik na balon sa Samaria. Hindi niya alam na ang araw na ito ay magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Tumingala siya at nakita ang isang lalaki na nakaupo sa tabi ng balon. Si Jesus ito. Maari mo ba akong bigyan ng inumin? Nagulat ang babae. Ang mga Judyo at Samaritano ay hindi kailanman nag-uusap. Ikaw ay isang Judyo at ako ay isang Samaritana. Bakit ka humihingi ng inumin sa akin? Kung alam mo kung sino ang nagsasalita sa iyo, hihingi ka sa akin ng tubig na buhay. Umiiwasan ang mga Judyo at Samaritano sa isa't isa. Ngunit nakita ni Jesus ang higit pa sa mga hadlang, diretso sa puso. Gino, wala kang panalok. Saan mo kukunin ang tubig na ito? Ang sinumang umiinom ng tubig mula sa balong ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang tubig na ibibigay ko ay magiging bukal ng buhay na walang hanggan. Gino, bigyan mo ako ng tubig na ito. Humayo ka? Tawagin mo ang iyong asawa. Wala akong asawa. Tama ka. Nagkaroon ka na ng 5 asawa. At ang lalaking kasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Yumuko ang babae nahihiya. Napasinghap ang babae. Paano nalaman ng estranghero na ito ang kanyang mga lihim? Nagulat ang babae. Alam ni Jesus ang kanyang kwento. Alam niya ang kanyang sakit. Gino, nakita kong isa kang propeta. Alam kong darating ang Mesiyas, ipapaalam niya ang lahat. Ako siya, ang hinihintay mo. Lumaki ang mga mata ng babae sa labis na pag-asa. Ang pag-asa ay bumangon sa kanya na hindi pa nangyari kailanman. Ibinaba ng babae ang kanyang banga at tumakbo pabalik sa bayan. Halikayo at tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng aking ginawa. Maari ba siyang ang Mesiyas? Marami ang lumapit upang makilala si Jesus. Marami ang naniwala dahil sa kanyang patoo. Dumating siyang uhaw. Umalis siyang nabago. Nag-alok pa rin si Jesus ng tubig na buhay sa lahat ng naghahanap sa kanya. Ang kwento ng babae sa balon ay nagtuturo sa atin na sinasalubong tayo ni Jesus kung nasaan man tayo, anuman ang ating nakaraan o mga pagkakamali. Nakikita niya ang bawat bahagi ng ating buhay, ngunit nag-alok pa rin ng pagmamahal, pag-asa, at isang bagong simula. Tulad ng babae, hindi natin kailangang itago ang ating kahihiyan. Iniimbitahan tayo ni Jesus na lumapit ng bukas, tanggapin ang kanyang kapatawaran at mabago. At kapag nararanasan natin ang kanyang pagmamahal, tayo ay tinatawag na ibahagi ito sa iba. Manalangin tayo. Mahal na Panginoon, salamat sa iyong pagkakita sa amin, pagkakilala sa amin, at pagmamahal sa amin kahit sa aming mga sirang sandali. Bigyan mo kami ng iyong tubig na buhay, iyong pag-asa, iyong kapayapaan, at iyong biyaya. Tulungan mo kaming ibahagi ang iyong pagmamahal sa iba, tulad ng ginawa ng babae. Amen. Kung naantig ng kwentong ito ang iyong puso, mangyaring mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Samahan kami para sa mas maraming makapangyarihang kwento ng pananampalataya at pag-asa mula sa Stories from the Word. Salamat!